at this point, let's check in on the situation in Quezon City, where Cubao bus terminals are located. And we have live on the ground, mobile journalist Amy Atienza. Amy, kamusta naman yung mga pasahero dyan? Yes, good afternoon, Lord Pauline. Dito naman sa may Cubao, no? Well, unlike no nangyari dito over the weekend, mas konti na actually yung tao ngayon sa mga terminal dito sa Cubao. And actually, kung makikita mo naman sa aking likuran, no, ay konti na lang din yung mga nakapila. Pero para lang din mas malinaw kung ano nga ba yung nagiging system dito ay ikot ko kayo dito sa mismong area. So isa to sa mga bus terminal na expected daw ay around 10,000 yung passengers na pupunta dito for the whole holidays. And so far, ito pa naman yung situation niyan dito mismo sa area. And ito yung waiting area na mismo ng mga pasahero. Ang mga biyahe dito usually ay Baguio at Zambales. Yun daw yung mga pinakamabiling ticket nga no, dito mismo sa bus terminal. Bukod pa dyan, syempre, ang nagiging abiso rin talaga ng pamunuan dito, syempre mag-advance booking nga dahil napakarami din ng chance passenger na umaasa na syempre mas mauuna at mapapaga ang kanilang uwi sa kanilang mga probinsya. So ito na yung area mismo ng bilihan ng ticket. Marami sa kanila dito actually ay umaasa din, mga walk-ins din na umaasa na sana nga ay makabili sila ng ticket ng ng ticket pauwi sa kanilang mga probinsya. At yan, ganito pa lang kadami yung mga pasahero dito so far at ine-expect nga na by around 4 p.m. ay mas dadami na rin yung tao na pupunta dito, mga pasahero, na sana nga ay uuwi na sa kanilang mga probinsya, Pauline. Amy, nagdagdag ba ng mga biyahe ang mga bus companies in light of the surge of travelers dyan sa Cubao Bus Terminal? Well, yung iba no, dito, Pauline, nag-adjust sila mismo nung mga biyahe dahil nga marami ang gustong umuwi mismo dun sa Baguio at Zambales. So sila yung mga, yun yung mga trips no, na usually talaga ay pinipilahan ng mga pasahero dito. So nag-adjust lang sila dahil may ilang mga areas na may mga seats pa naman and may mga available buses. So kinailangan lang nila paltan. And yun nga, meron naman dito nga monitor para nga makita kung on time ba yung nagiging biyahe din at kung may mga cancel trips pa. Pero so far, wala pa namang nakakansela. And yun, on time naman halos lahat ng mga bus na bumabiyahe dito. Alright, maraming salamat para sa report na yan. That was mobile journalist Amy Atienza.